Welcome back to the Puerto Podcast, conversations that move the city forward. So, how do you guys think technology or AI is changing the way students learn today? AI. Sino gusto mauna? Ako. Hindi, may Sige, gusto sir. kong I want to hear your side. Can I hear the question again? Okay. How do you think technology or AI is changing the way students learn today? I'd say that it's we're taking both a step back and a step forward. This is when parang we're observing change yet standing still with our stand because with technology and AI, we have more accessible learning resources, di ba? Yung mga estudyante doon na parang they're very reliant on technology na ngayon. Parang nagagamit na nila yung AI so that they can learn more. So that mas marami silang mga masasagap na information. Dagdag pa doon, sa pagkaalam ko, some of us here parang gumagamit ng AI para sa active recall or sometimes sa learning natin. So I think it's a very good usage of that. Pero there's another side to it, which is yung sa mga estudyante, may mga special cases naman na minsan yung mga estudyante ginagamit nila yung AI for to do all of their dirty work. At dahil doon hindi naman nagagamit yung hindi nila nagagamit yung mga utak nila. Kumbaga, their brains are rotting because of AI. And because of that implication, hindi naman nila they cannot use their potential to the fullest. May term pa nga, galing mo mag-prompt, di ba? Galing mo mag-prompt, di ba? Parang ChatGPT, paggawa ng PT, yun na. Gosh. Tapos mag-share pa, di ba, ng mga prompts sa TikTok. Uy, paano mo ginawa yung paano mo ginawa yung picture na yan, di ba? Yung nag-trending nakaraan. Yun na nga, parang Yung 3D model. Ako kasi nagti-3D model ako ng Blender. So nakita ko, ay wow, galing nito Pagkatingin ko, ay AI pala ito. Parang di ba? It's a very volatile technology na nga. Pero, yun na nga, we're still in the early stages of using AI. Pero, even right now, nakikita natin ang mga implications. We have the good sides wherein mas accessible ang mga information ngayon. At it can help us in improving in AI kasi is very useful for constructive criticism. Pero meron tayong other side kung saan we are limited to the potential lang of AI. And we are becoming more and more reliant on technology. Dependent, no? Yes, exactly, more dependent. Kumbaga, nagkakaroon na lang tayo ng parasite na relationship sa ating AI. So, it's a very volatile topic, and yung stance ko doon, I'm against AI. Okay. Kung meron tayong mga lolo na sa mga araw ko, di kami gumagamit ng calculator. Ako yung magiging lolo na yan namin. Sa mga araw ko, wala pa kaming AI. So yun nga, ang namin, sa morals mo talaga siya. Against your morals talaga. The topic of AI is very subjective to someone's morals. You can see a part of someone, or you can already get a glimpse of what someone's morals are just by asking them kung ano ang stance nila sa AI. So yun ang pananaw ko. Let's move on to Jada. Wow! Lahat talaga tatanong. Grabe. Okay. Yeah. For me, I think AI is good naman in some capacity, but I wouldn't completely say na 100% good siya. Kasi just like what you said, people get dependent. And sometimes, AI is usually wrong sa mga information. Sa pa yun. Yun na nga, minsan parang kinukorek ko pa na that's wrong. Tapos may mga, I won't say, pero I know people that use AI for researching. And sometimes they ask me pa nga like, can I use AI for the research paper? And I say, no. You're supposed to research about it. Yun na nga. RRL nila, framework nila, lahat AI. Naalala ko tuloy, nung nagkaklase kami, may presentation yung isang grupo. Ang nakalagay sa references, ChatGPT. Totoo, wala, May yung nag-prayer nun. Feel free to modify this. Feel free to modify this prayer. Because of how early AI is, it's very volatile. Di ba may mga nakikita na nga kayo na, no, ChatGPT.
2 plus 2 is equal to 5. Di ba? Mga ganun. So yun na nga, ano pa yung mga masasabi sa AI? And sometimes I use it naman, but just for helping. I don't make it do my work. Ano yung mga example mo sa ano? Sa'yo, how do you use AI? I usually use it for like active recall, like make me do a practice test para mag-review sa exams, malapit na kasi exams. Yeah. Ah, Actually, yung we have the reviewers of the SBG, Paspasan reviewers. It's a online reviewer. And actually, Jada was one of the people who helped organize practice test. And we used an AI tool called Gizmo. And Gizmo is really useful. We tried it with my friends kasi ako, mahilig ako mag-cram. Pati sa pagre-review. Okay, nagka-cram kami. So, doon kami sa Jollibee, naghihintay ng exam. So, uy, ano yung sagot dyan? So, it's also effective. So, hindi naman ako bumagsak sa exam na yun. So, di mo magsak. Sige, ano? Sige, ito naman. Ako? Ang presidente. Inaamin ko, oo. I use AI. Pero, not in a way na, gawin mo to, gawin mo yun. Yung not in a way na siya ni magkocontrol sa buhay ko, no. Ginagamit ko siya to help me ease up my life. Especially yung... actually, naalala ko sabi ni Mr. Dan. Mr. Dan talaga. Mr. Dan. Yung paggawa ng mga papel, yung paggawa ng mga documents, you can use AI tools to organize your thoughts. Kasi siyempre, wag din natin yung contradict yun na sa kanya din manggagaling yung mga idea, siya na yung gagawa ng buong papel. Pero hindi. Pwede rin na sa'yo manggagaling thoughts, lahat ng thoughts, pero siya yung mag-organize. Something like that. Yun ang aking stand na I don't use it to control my life, but I can also use it to help me to ease my activities or my duties. Yun. So, ano yung mga implications ng AI sa'yo? Paano mo ginagamit yung AI? Good question. Sige, studying. That's also one. Paano sa ano? Kasi, sa paanong paraan sa studying? hindi ako mahilig magbasa. yung mga mahaba, yung mga kwento. Explain it to me like I'm 5 years old. Mga ganon, yung... Like yung mga stories. Let's say, yung mahaba talaga yung mga... Although it's not accurate all the times. Pero kaya, kailangan ko pa rin basahin talaga yung buong Sige, siguro pwedeng ganito. Binabasa ko yung libro, binabasa ko yan, and then kung hindi ko talaga siya maintindihan, pwede kong ipa-explain yung mga terms na yun sa AI. Ganon. That's just some implications that Very useful talaga sa learning tools, no? Yes. Sige. Ikaw, Amaya. Ako, technology is there, so, use it naman in a good way. Kasi, technology is useful naman, pero like, parang nasasayang, like, our potential is wasted. Parang ganon. So, like, I use AI for like I was exposed to Gizmo now recently because of the Paspasan, and like usually my vocabulary isn't that good, so like I look it up on, hey, what does this word mean, like ganto ganyan. Yes. Pasado sigurado pala. Sa'yo naman, Jillian. The question again. What is your stance on AI sa mga estudyante? Like, technology and AI, paano ito nakakatulong, and what are the... For ACADS, it really does help. Pero when we're talking about, kasi nakaka-apekto na siya sa nature natin. It's like AI, ginagamit niya na yung parang water resources natin. So me personally, I don't really recommend using AI. Parang we should just use it for priority or mga kailangan talaga, like active recalls and stuff like that. Pero we should really think about the nature, yung ginagawa niya sa kalikasan natin. May naalala ko tuloy. Pero mamaya ako na i-share. Ikaw muna. That was also a recent news in the internet na AI was consuming electricity and producing heat and affecting global warming. Pero that thing, it's not really much of a issue para sa akin. Kasi it's been really a while na factories, major industry brands, mas nagko-contribute sila ng more sa ating nature. So, for AI, if we're gonna use it, tama sila. Let's at least use it for good. Kasi AI, it's yung pinaka-paboritong gamitin na analogy
ng mga tao ngayon is AI is just like a calculator. So actually naturo ng math teacher sa amin na si Ma'am Rona. Shout out sa Hawaii. So sabi ni Ma'am Rona, okay lang mag-calculator for big numbers, no? Pero ang kwento niya nga sa amin isang tindera, parang lang 100 minus 40. Tapos yung calculator, pinagsabihan niya, parang lit-lit na bagay, ka-calculator mo pa. Di ba? So, sa mga AI can help us develop. It can help us organize thoughts. Ako, personally, I'm not really that great in organizing my thoughts. So, I use AI to organize. Paki-organize to. So, tulad ng sabi ni Colv kanina, na tama yung sinabi ko na I use my own ideas. Tapos, sinasabi ko kay ChatGPT or any AI resource na organize this idea. And that really helps us. Not only students, but also teachers. Sometimes it can help them kasi ako, nakikita ko yung teachers, mahirap din mag-ayos ng lesson plan. Yung mga lessons plan nila. Lesson plans. And there are some student teachers that were struggling to understand the lessons. No? So, it boosts yung pag-aaral natin. Nakaka-help siya mag-boost ng development. So, yun, there are many things to tackle about AI that are still not yet able to be resolved ng country. Like, policies regarding AI, di ba? So, we should have restrictions with AI. Pero as of now, hindi pa siya gaano na study. Although last time I hear there's a pending bill in the House of Representatives regarding technology and AI. Ikaw Dan, paano mo ginagamit yung AI sa pang-aral mo as a student? Sa akin pag-aaral, tulad ng sabi ko kanina kay Jada, na-introduce niya ako sa Gizmo. Yes, nakaka-help talaga siya hindi to sponsored ng Gizmo. Baka isipin sponsored na tayo. Pero, yeah, those tools, nakakatulong talaga sila na Okay. Thank you po. Sige. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. 1, 2, 3, go. Thank you po! Yan. Ano po yung mga pizza po? Kain tayo sa labas mo. Libre na lang natin. Ay, seafood? I can eat seafood. Is there pineapple? I want pineapple. Yan. Sige, sana nga tayo. Go. Tolling. Anyway, may naalala ako sa news. Share na naman ako, no? Nag-ano ba? Garol ba? Sa US, yung SecDef ba nila yun? Secretary of Defense? Or nagkakamali? Parang general ata ng US military, ginagamit daw nila yung AI for planning sa mga operations nila for foreign, basta? Middle East? Middle East ba yan? Yung ginagamit nila yung AI to plan their operations for in general. Ano kaya yung opinion nyo dun? Ano ba? Kasi, Yeah. war. Bigla imagine mo, binigyan yung maling coordinates na. That's really risky. Really risky yung ginagawa nila. Pero it's up to them kung ano. Pero besides the politics, yung implications ng AI, personally, I disagree with Dan on a level. Kasi yes, I guess yung nagdi-disagree lang ako sa part na yung analogy that AI is like a calculator kasi yung implications at yung resources na ginagamit ng calculator hindi naman kasing bigat ng kasing calculator. You use up like a couple of grams of nickel, a couple of grams ng plastic. Meron ka ng calculator at pwede mo yan gamitin habang buhay. Papalitan lang yung battery. That's once every 5 years. Yung AI, continuous yan na magagamit. And according to Gizmodo, AI uses half a liter of water kada prompt. So imaginein mo, kada prompt mo lang ng print ka ng cute cat picture kasama ako. Na agad, half a liter of water, ubos na. Yung half a liter, yan? Isang bote yan ng sito na malaki. Well, actually, thinking about water, no? Every energy uses water. Di ba? From fossil fuels to nuclear power plants, they all use water. So, it's not only
you can use actually this situation. Possibly, I don't know how AI servers work. Pero thinking na it generates heat, it uses water, no? So why don't we use it to generate power? So that could still help. So parang mutual benefit ba? So it's more of innovation in this area na you could innovate on how you could use these problems, no? Para magkaroon ng tulad na lang sa Netherlands. They have a problem with pollution, yung trash. So they came up with an idea. Although marami nagsasabi masama ang pag-burn ng basura, ng plastic because it contributes to global warming. Pero they did it to generate power. So sa mga bagay na to, it could be you could come up with the innovations to make it better. So yun. Okay. Go. Okay lang. Important question. Go ahead. Is pineapple on pizza good? Napunta tayo dito. Cut na tayo dito. Yes. Ano? Isang no. Ako may... Depende. No? Depende kasi kung no. Yes. Ay, sige. Kaya po, sir. No or yes? Pineapple on pizza. Yes. Kaya po. Yes. Kaya po. Yes. No. Kaya po. Sir, pineapple on pizza, sir. Kayo. Yes or no? Pinya sa pizza. Yung Bitcoin farms? Yeah. Nakaka-generate din yan ng Pero lahat naman talaga, as society continues to evolve, as society continues to we consume more and more energy. Kaya di ba, yung isang yung sa nagawa ng levels ng society, parang nasa 0.7 pa lang tayo. O parang less pa. Kasi hindi pa natin na utilize lahat ng possible energy causes nang pwede natin pagkunan ng energy. So pag nakapag-reach tayo ng level 5, parang sabi daw doon, parang kaya na natin kunin yung energy from galaxy, di ba? Universe. From the universe. So malayo pa yung pwede nating marating. And this is just a small part of our development still. So yun. Yan kasi kinokontrol yan. Energy kasi kinokontrol. Control natin yun. Ano Nikola Tesla, di ba? Kaya na yung Ayan, people also capitalize about energy. Mga nasa taas, they capitalize about everything. So, parang mahirap din mag-develop kung ganun, di ba? Yung situation natin. Pero anyways, back to our topic. So, AI. So, may madadagdag pa ba tayo doon? Parang I don't think I don't think that using other examples ng technology as we evolve, I don't think that excuses the fact that AI uses that much water. Kasi the implications of AI is infinite. Like we can see AI so much bigger by the time that the year hits 2030. So parang the half a liter of water magiging maliit na bagay na lang yan kung ikukumpara natin sa kung paano ginagamit ang AI sa mga iba't ibang mga bagay. Like according to Gizmodo, by 2027 ang projected na magagamit ng AI is 4.2 to 6.6 cubic centimeters of water. Yan po, ganun karami ang tubig na magagamit ng AI by that time. And that's just projected. Pwede pa tumaas sa 10 billion. Pero we still don't know the implications of AI as we know it. It is an evolving thing. So, yun na nga, besides the usage of resources dito sa ating kalikasan, it's also, we all mutually agree na, yes, it's very good for studying as students, di ba? Pero, dapat natin gamitin sa greater good at wag lang gamitin sa paggagawa ng dirty work. Yun na yung general. Di ba alam nyo, napanood nyo na ba yung movie ng WALL-E? Di ba parang ganun yung parang na-imagine ko ang dystopian world magiging ganun kapag gumamit pa tayo ng AI. Ito yung sa pananaw ko. Pag naging sentient yung mga AI. Oh, yun na nga. Sentience, it's a very controversial topic because pero parang sa paningin ko, hindi pa magiging sentient ang AI. So it's not really It's not near. Hanggat na ma-involve ang human body sa paggamit ng AI. I don't think that
Neuralink ni Elon Musk. Elon Musk. I don't think that sentience is a very big problem for AI, at least in our generation, pati sa mga generations ninyo. Kasi hindi naman yan wala na akong direct. All due respect. All due respect. Pero yun na nga, parang we don't really have to worry about sentience until the human body is involved. But hanggat hindi pa yan nasasakop ng AI, chill muna tayo, guys. Sige. Basta sa akin, ako, pro-innovation ako. Pag may problema, we innovate on it. You innovate rather than tanggal ka ng isang bagay, di ba? You learn how to innovate. That's one good thing about humanity, that we know how to innovate. Dapat matutunan lang natin, in the education system, dapat hindi lang knowledge yung puro tinatapon sa atin. Dapat tinuturuan tayo ng wisdom na paano ba mag-innovate. Yeah, that's a really big part of being human, na meron tayong kakayahan mag-isip. Diba? Isa 'yun sa mga bagay na siguro as of now hindi pa makukuha ng AI sa atin is our skill to innovate on problems. Kasi si AI hindi naman siya yung nakakaranas, 'di ba? Na mga bagay na ginagawa natin. Hindi siya critical thinker, more on logical analysis. More on logic. AI. So basically kasi ang AI, tinatapunan mo lang siya ng information. Wala siyang ability na mag-comprehend outside of his knowledge. Actually yun na nga po, sir, parang sa mga nakikita kong cases na parang sa sensya. Pero yun na nga, parang sa mga nakikita kong cases na sentient sa AI, like, I don't think that has to be a worry kasi if ever there is a case na makikita natin what we call sentience, kunwari, AI na basic lang na code ng hello world, biglang nag-evolve sa kung ano-ano na lang yung sinasabi ng AI, kung ano-ano na lang yung pinipresent ng AI. I don't think that has to be a worry kasi that is ang mga code niyan ay nanggagaling sa mga innovations that come from what we call yung mga previous codes na available on the internet kasi yun na nga, AI gets its resources from the internet. So, AI, we really don't have to worry about it hanggat Yes. So, any other additions? Jida, may mga masasabi ka pa ba? How do you feel about people using AI in literary works? Like, for example, creating characters. They ask AI for help. No! Or in prompts. Sometimes people ask like, can you make me a prompt for my story? How do you feel about that? No! Kagaya ng sinabi ni Dan, I agree with the fact na innovation tayo sa mga problema pero hindi sa mga ideas mismo. Dapat ang mga ideas natin ay nanggagaling sa human. That is true. That is what makes That's what makes you beautiful. Sige, hinga. That is what makes literary works That is what makes literary works human and interesting because they are coming from human ideas and they were conceived by humans, not by AI. Kasi kapag ginawa to ng human, wow, nakaka-impressive. Pero kapag ginawa to ng AI, kinuha na. Generic na. Yun na nga, generic na. So I don't really agree with people using prompts in their AI works. Although, I agree on the matter na dapat gamitin natin ng AI para sa constructive criticism kasi magaling ang AI magaling ang AI mang debate, magaling ang AI mang mag-analyze. Yeah, magaling sila bumirada. Yun na nga lang, they do not walk the talk. Kaya parang Unless they're wrong. Yun nga. May naalala nga akong term talaga na ginagamit palagi. Tawag doon, galing sa puso. 'Di ba? Yung mga gawa. Yun. Parang gano'n na rin yung logic nung pinag-uusapan natin. Nakakatakot kasi sinagot ng AI. May nagtanong kasi kung sino naka-invento sa AI. Ang sinagot ng AI, we were here even before. Natap nyo lang kami. Pero nag-exist na kami way back pa. Natap nyo lang kami, nabuksan nyo lang yung pinto. Alam nyo, tayo talaga yung AI, no? Tayo talaga yung AI. Kasi lahat naman ng alam ng AI, galing lang sa atin, di ba? So, technically, it's just a library of all the information that humans have. So, in a way, it still makes sense, no? Pero unless it's just a troll. So yun na nga, AI is super, we can imagine the possibilities, the positive side of AI. Pero, sa aming personal opinion, it's very scary kung ano ang makakamit ng AI in the future.
Pero, isa pang opinion that I'd like to bring up is, sa ating mga teachers, kasi sa PSU, and as student leaders, we are discouraged from using AI because it parang limits our human thinking. Meron tayong mga special cases kung saan bumabait yung mga teachers where, pumapayag sila na gumamit ng AI. Pero, it's on a very limited level na to the point na hindi talaga makakatulong sa atin. Although I agree with the point na, yes, we should limit our usage of AI, I still disagree with the fact na, they're treating AI as a taboo topic. Tinitreat nila na parang nag-uusap tayo tungkol sa SOGI bill, sa RH bill. Parang ganun. Tinitrato nila na, it's too, you're too young for this. Like, let us use the technology that is given to us. Let us use what the modern age gives us. Sige. Kaya guys, may mga madadagdag pa ba kayo? Sorry. Sorry kung masyado ako. Hindi, okay lang. Alam namin na may ka talaga pero yun nga, it's a good topic naman talaga na pag-usapan. When it comes to medical field, ang ngayon talaga yung career. Maraming kasi ang med ay logical kung magagamit natin yung AI sa ganung yan ang isang sa mga magagandang future implications ng AI sa ating medical tech. Because we can see now na sa mga nalaman ko, yung AI is what do you call this? Ginagamit na para sa paghahanap ng mga cancer cells. Yung AI is ginagamit na para maghanap ng early signs of cancer. And I'd say that that's a very beautiful way of using AI. And I appreciate the fact that the medical community has taken note of this. Also yung sa pag-create ng medicines for some illnesses. So yung mga researchers gumamit sila ng AI to test different kinds of combination ng mga elements So dahil doon, instead na isang dekada yung iti-take nun, diba? Mas bumilis, di ba? Naalala ko yun. Yes, computing power ng AI. So yun. Para Plague Inc. Yung laro. Ikaw, may madadagdag ka pa. Wala na po, sir. Wala na po. Okay. So, yun. Next topic? Sige, next topic na tayo. Mental health. Mental health. Mental health na ba? Ay, hindi. Ay, social media. Sige, social media. Social May media, nakita sige. akong tanong dito Ay, ano na ba kanina yung... Anong pros and cons ng social media? Okay, so, sige, magsimula muna tayo kay Amaya. Amaya, ano yung mga pros and cons sa social media sa tingin mo? Pros, you can spread goodness, I guess. Naggamit yung social media kasi syempre mas malaki yung audience mo. So, if madami yung audience mo, mas madami ka nang ma-reach out. Basically. So yun nga it's very good in spreading awareness sa mga certain topics. Pati na rin sa Di ba sa isa sa mga subjects natin, yung topic is digital circulation, di ba? Nakakatulong talaga sa advertisements or sa promotions, right? Like you can reach different parts of the world in such a way na hindi mo yan ma-imagine before. But cons, if you spread things that are not misinformation. Yeah, ganun. Ang cons is we have free will to do things whatever we want. Yeah, and that free will, sadly, ginagamit ng humanity minsan sa mga bagay na hindi naman na Pakalalim na topic. Free will. Sa We have too much free will. Yun na nga. Parang sa paniniwala ko, personally kasi parang free will, humans personally are naturally selfish. Like for survival, we inuunahan natin ang sarili natin bago ang ibang tao minsan when it comes to life or death. And because of that usage of free will, parang because of social media, that free will is abused at times. For example, cases of bullying. Noong 2020, may kumalat na Momo, right? That was That was a very controversial topic, yung Momo na yan, because it was rumored na that that creepypasta was spreading suicide na dapat magpakamatay kayo, parang mga ganun. So it's because of that free will. It's because of the natural yung natural na human instinct na yan na tinitingnan ng mga adults na
mapanganib talaga ang mga mapanganib talaga ang paggamit ng social media ngayon. I think that's the reason why. Walang filter no? Yeah, yun na nga. Walang filter na nga. Pero, because of that, parang nag-blossom na tayo. Nagiging mas aware na tayo sa mga certain objects. Bigyan na natin. Sige. Cut muna to. Bigyan na natin to sa kanila. Sige. City forward. The implications of social media and free will, they are very dangerous in the modern age. So, and that's what I really want to emphasize. Pero yun na nga. Because of that free will, we have a lot of good things in our life. Like spreading mental awareness about certain stuff. And because of social media, mas nagkakaroon tayo ng awareness. Kagaya ng if it weren't for social media, hindi natin malalaman ng mga issues kagaya ng Israel at Gaza. Hindi natin malalaman ang nangyayari sa Ukraine ngayon. At syempre, dahil sa social media, hindi natin malalaman kung gaano na nga kalala ang corruption dito sa Pilipinas. It's because of these things that social media is truly a work of art and it is beautiful at its natural state. Sige, kayo Jillian, ano yung mga magandang mga sa social media? Ay, nga pala. Social media is also a part na we can, anong tawag dito, pwede tayo mag-ask ng tulong. Gaya ng sinabi mo, it's a really help for, not only for everyone, but also for yourself. Kunwari, parang, you need help for like, finance, and with the power of social media, parang, nakakatulong talaga to announce to everyone that you need help. Pero there are mga hindi talaga kaya, hindi talaga pwede na gawin sa social media na other people are doing. So, Dali na rin actually, sige. Social media, marami siyang, parang rin siya, +1, -1, kasi there are situations that social media needs to be controlled, but at the same time, it restricts the free will of people. Yun na nga. Yung isa sa mga recent cases ng social media is yung kay Emma Atienza. Yes. Dahil 'di ba na-connect siya sa as Nepo baby, tama ba? Yeah, and because of that. Yes. So, ang naging dilemma dito is may free will ang tao to judge people, to criticize people. Pero that but criticism, it comes to an extent where it leads to sacrificing a life. Yun na nga. Diba? It's very ang hirap din i-control ang social media. And ilang taon na tayo may social media, 'di ba? Parang since wala pa tayo pinanganak, may start na ng social media. So yung social media, it really is still a pending matter. case for humans to solve. Yun na nga. You win some, you lose some talaga when it comes to social media. Sige. Ganoon naman talaga lahat As student leaders, paano natin ginagamit ang social media? Ayun, one good example is yung page namin, yung PSU LGHS. Puno ba yung SBG? PSU LGHS Student Body Government. Isa naming page yun to present our activities, documentation, and transparency. Kasi doon din sinishare din namin yung mga papeles, mga documents namin, yung resolutions, memorandums. May website kasi kami, pero shinare din yun through social media. Saan yun? Yun, PSU at JHS. Yes, social media also helps for transparency. Yes. Check nyo yun. Follow nyo. Yeah. Ayan. Ano pa? For social media, actually recently there's a policy proposed in China na to limit misinformation. Kailangan mo muna ng license or ng degree para so that you can talk about a topic, no? For let's say medical, finance, kailangan mo muna ng lisensya bago ka pa makapag So interesting yun, no, na patuloy yung ng China sa kanilang policies. Pero it still restricts yung isang part na it limits free speech. Yun na nga, it's a very as you said kanina, yung talagang may mga positive at negative sides sa certain policies sa social media because nalilimit na nga tayo, 'di ba? Isa pa sa sa isang negative implication ng
paggamit ng social media is yung sa recent suicide cases dito sa Puerto Princesa. Oh, yes. Dahil sa social media, mas nagkakaroon tayo ng awareness regarding sa suicide. Pero yun na nga, dahil sa social media, dahil sa free will and free speech sa ating bansa dito sa paggamit ng social media, mas nagkakaroon ng free will na kumalat ng mga negative stuff. At ang kabilang po dito ay mga suicide cases dito sa Puerto Princesa. Specifically sa mga certain public high schools dito, di ba? So actually, there was a rumor, di ba, na may umiikot na group chat dito, di ba, in Puerto Princesa, kung saan nagkakaroon ng cases regarding suicide na parang may nagsasabi siya, magpakamatay ka, di ba? So, actually, na-share yan sa amin ng isa naming teacher and sabi niya na suicide is like a fever. Nakakahawa siya. Ang na-mention niya sa amin is dopamine. Diba? Yung dopamine. Pag paulit-ulit mong ginagawa yung isang bagay or pag paulit-ulit mong natatanggap yung isang bagay, parang nagiging droga na. It becomes addictive. Yeah. Parang, yun, ang sinasabi doon, if ang kumakalat ay ganito, diba? Mahahawa niya rin yung ibang tao, causing na magkaroon ng mass suicide rates dito. Yun na nga. Parang at this point, suicide is becoming less like what you call this, a special case, and rather more like an addiction, specifically on the part of self-harm and nagsisimula din yan sa paglalaslas, di ba? Yun na nga, like yung because of social media, yun na nga, parang kumakalat ang paglalaslas. Actually, I've seen some pages, they're idolizing that topic, and it's a very dangerous topic talaga, di ba? Na it's because of social media. Dahil dyan sa social media, their self-harm is becoming less of a special case and more akin to addiction. Similar to alcohol, drugs, cigarettes, and amongst other So, addictions. babalik ka na naman doon sa concept na restriction in social media. Yun na nga. Pero and then, sa restriction sa social media, babalik ka na naman sa concept ng free will. At paikot-ikot yan na konsepto kung saan nalilito tayong mga humans. Yes. Cycle lang. Minsan nawe-weaponize yung mga manipulative. Manipulative. Yun na nga. Di ba? Parang sabi nga, kahit hindi naman nila evidence-on, wala, nandiyan Manipulative, di ba? Well, actually, sabi nga yung mga cases na ganito, ito dapat yung mga dinidiscuss na mga tao. Kasi, hindi dapat ito maging tabu Kasi sa in Philippine culture, these kinds of topics, bakit pa yan pinag-uusapan? Di ba? Masama yan. So, dapat, we learn how to talk about these stuff so that we could solve about it. Kasi kung hindi mo papansinin yan, mas mag-grow at mag-grow lang yung bagay. Hanggat hindi natin yan kontrolado, di ba? Parang sugat lang yan Yung sugat, pag di mo nilagyan pag di mo yan pinansin, di ba? Mas lalong kakalat yan. Di ba? So, ganun yung nangyayari sa atin ngayon. Yun na nga. So, those really are the implications of social media po sa ating We have the upsides na magkakaroon tayo ng awareness. Meron na tayong kaalaman sa social issues. Pero yun na nga, dahil nga po sa mga social media na ito, nagkakaroon din po tayo ng concern sa ating mental health. Especially na rin po na madaling abusaduhin yung mga children po ngayon dahil sa social media. So, meron pa po ba kayong mga maidagdag? Ay, actually, in social sige. media, di ba? Sa kabataan, kumakalat ngayon yung brain rot, di ba? Yung term na, yung ano na yun. Di ba? Yung term na brain rot, and yun na nga, dahil sa social media, another negative side effect is Yan, brain. Ayan yan. Kamitang yan sa mga brain rot na kumakalat sa social media. Pero nakikita din natin yung evolution ng language. 'Di ba? Mas bumibilis. 'Di ba? Dahil sa social media mas nag-evolve yung communication natin. 'Di ba? Dati mga slay, mga Ayun, tapos 6'7", 41. Nagiging 6'7". Ay! It doesn't make sense anymore. It doesn't make sense. Walang sa football ba yan? Kasi nasa 6'7" na yung bata. Isa yun. Pero, ang original niya parang rap song. From a rap song. Pero
Yung 6'7", wala namang yung mali siya, guys. Sadyang, walang meaning. Sadyang nag-evolve into, nag-spiral into the fact na pati na rin yung mga simple things like mango or ganun lang. Mustard. Gosh. Yan. So, yan talaga. Yan yung mga kumakalat ngayon sa social media. Dahil sa social media, we have terms like dark mango psychology. Meron ba? Still water. Sa pa yun. Still water. Iba na. Yung mga Latin memes, mga Italian memes, di ba? Yeah. Pero personally, I think, because of maganda sa social media na nagagamit natin yung mga memes kasi minsan yung mga memes nagsispread ng mga awareness. Kagaya ng ginagawa nila yung memes sa mga ibang social issues. Dahil ginagawa nila ng memes yung mga ibang social issues, mas nakaka-relate yung mga kabataan at mas they can get they can get a better grasp of the implications of certain social issues. Kagaya nga po sa mga political issues dito sa Philippines. Ginagawan po ng mga cartoons ang mga politiko po dito or nire-relate po sa mga popular na sa mga popular na memes ngayon. Creative expression. Yes, exactly. Creative expression, and it's because of this thought that we are... I'm so sorry. Hindi. It's because of this creative thought that we are becoming more aware, more socially aware, at mas pwede na tayo mag-stand up sa mga certain issues. Yun na nga. Pero yun na nga, 6'7", 41, dark mango psychology. May mga terms na yan. Kaya wala akong mag-gets. Anyways, so, meron pa mga madadagdag sa social media. Also, social media does not only have a implication today, but it also has a great implication to our past, no? Especially nung pandemic, di ba? It really helped a lot sa pandemic, no? Wala pang ChatGPT, meron tayong kopyahan online. Kopyahan online. Quiz, yung website? Brainly yun, Brainly. Quizlet. Boy. Personally, kasakop ako sa kopyahan sa pero nung elementary pa to. So, elementary pa kasi ako nung online class, kaya I don't think pero yun na nga, involved ako sa kopyahan habang pero besides that, yun na nga, nagkakaroon ng kawalan sa integridad ng tao dahil sa social media. Mabilis na kumalat ang Kaya men, sige. Cut yan. Okay. So yun na nga, because of social media, nawawala ng integridad ng isang tao at ng mga kabataan ngayon. At dahil na rin po sa social media, isang hot topic ngayon is ang sa relationships. Meron na tayong mga bagong terminologies na hindi na-develop. Sa relationships. Yeah, it's also evolving yung sa love. Yung courtship sa yun na in modern times, meron yung dating culture in the Philippines. Tama, meron na Not only in the Philippines, internationally, it's evolving. Yun na nga, dati yung mga the only implication of social media dati is yung nagmumurahan sa Dota. Yung kilala yung si Jepoy Dizon? Ay, hindi. Malayo na. Ngayon lang yun. Basta, yun na nga, rambulan sa Dota, mga ganun. Those are the only implications of the internet and social media. Pero ngayon, nagkakaroon na tayo ng no contact, talking stage, long distance, di ba? Long distance. Diba? Sasabihin mo na lang Sasabihin mo na lang, hi, crush kita. Crush mo rin ba? Di ba? Ganun na lang. Ganun na lang. Kahit yung, sa pagkaalala ko, kahit yung mga grade 4 ngayon, may ka-boyfriend na. Yung recent ngayon, di ba? Yung nakaraan, yung sa Threads. Di ba? Yung kumakalat, mga kabataan doon. Sa Threads. Yung mga 14, single, Filipino. 13 years old, single, ganun. Nasa nag-tersa na nag-tersa. 9 years old, may picture doon, tapos hanap ng, single pa ako, hanap ng girlfriend. LF girlfriend, Recto Avenue area. Gusto ko na rin bring up dahil doon, parang napapadali yung term na predator. Yun! Dahil na nga sa social media, may mga kumakalat na terms kagaya ng mga
predators ngayon. Yun. Pati kumakalat na rin ngayon yung issue ng pedophilia. Oh, gosh. I think Diba, na, especially sa news, parang mas easy yung pedophilia ngayon. yes, yun na nga. Sa news marami kumakalat. Yun na nga. Yeah, actually may na-cover na nga na documentary galing kay Jessica Soho na sa Roblox. Oo, sa Roblox. May para mga kinakausap sila ng mga 20-year-olds, yung mga 11 years old pa lang, tapos kiniklaim nila ng fina-falsify nila yung age nila. Bilhan kita, Roblox. Yun na parang, parang yung sinasabi nila, dyan ba mama mo? Malungkot ka ba na wala sila? Baka naman gusto mo pumunta sa bahay ko. Tapos na-evolve dyan. Bakit parang ikaw yun? Moving on with all due respect. Anyway. Bullying. Ayun! Sige, so move on na tayo sa bullying. Sa bullying na tayo, di ba po? Sige. Okay, so bullying. Sige. Simulan na nga tayo kay Sino gusto mag-speak sa Sige. Ako. Yun. Yes. Yes, of course. Actually, sa namin, sa Gen Z, bihira ko makita ng mga na bullying. Pero syempre, prevalent pa rin. Pero sa personal na mga experiences, bihira. Bihira nangyayari ang bullying sa day and age ngayon. Pero syempre, prevalent pa. Pero nung Salve ako, taga-Salve ako, Salve Gen, shout out. Shoutout pa ng school, no? Siyempre. Mag-shoutout din kayo. Anyway, very rare ang mga cases of bullying. Kasi, wala ganun na mga... Ngayon, kung dati yung pag nagapang bully ka, wow, cool kid. Ngayon, ay, corny mo. Totoo! Yun, that's one. Ganun na ngayon. Yun na nga, pero sa parang Kayo. napapansin ko because of like, marirelate natin ito sa social media because Oo. Ayun! napapansin ko Doon na na natin maano yung term na cyberbullying. I'd say na wait. Sige, ikaw muna. Wait lang. Kayo mo yan. Ayan, that's cyberbullying. Diba? Parang yun na nga, cyberbullying. Yung kay Emma Atienza, tama po yung direct na parang dahil sa cyberbullying and dahil sa social media, si Emma Atienza naging biktima na yan ng bullying, ng free speech, tama. Hate speech. Tapos Yun. yeah. Free hate speech. Pero yun na nga sa mga napapansin ko rin, personally naging biktima ako nito na parang dahil sa social media, may madali rin kumalat at madali rin mag-spread ng mga information na Oo, sa bagay. False information Doon. tungkol sa'yo or madali rin mag-talk crap about you. Kunwari sinabihan ka na madali nang dati kasi yung mga bullying is harap-harapan, di ba? Oo. Ngayon, sa cyber world na. Yeah, backstabbing yun na nga. Parang sa may dalawang Facebook account tapos hindi kayo nagsa-isa, doon ka kasi binabackstab. Sa mga section, sa mga office, di ba? Yung napakadami mo ng group chat, hindi dahil sa PTIP, kundi dahil sa mga tao na ayun yung makausap sa isang GC, di ba? Wala. Okay, so yun na nga, it's because of this prevalence na hindi talaga like ayun, like pero yun na nga, it's because of this prevalence na mas hindi na tumitiwala ang mga magulang natin sa social media when in reality we use it for so much more greater things. Pero yun na nga, so bullying, so very ikaw, Amaya, may sasabi ka ba about sa bullying? Nandadamay ka. Tama yan. Wait. Hindi, masasabi ko, since technology has given us great power to communicate, sabi nga ni Tito Ben, di ba? Na with great power comes with great responsibility. So, the best way to fight misuse of social media is with proper ethics. Tama. So, Gather evidence. Pero disiplina lang. Sino ang arbiter? Sino? Sino ang
police ng social media? Wala. I guess yung mga police ng social media is hindi yung naman sa developers mismo. Yeah, developers. Dapat sila ang nagre-restrict. Oo, may mga restrictions especially sa mga certain things na kumakalat sa social media na hindi natin kaaya-aya kagaya ng gore and other topics. Pero yun na nga. Sige. So, ikaw sige, Amaya. But the thing is, how do we use what we know kasi syempre we're student leaders. We can do like implement projects sa social media. sa cyberbullying. Sa cyberbullying. How can we like That's really quite challenging. It's really quite challenging, especially the fact na we do not have any jurisdiction over what someone can do because that is their free will, as we call it. So, yes, exactly, they have the right. Pero, although we already have school policies regarding cyberbullying. Pero for me, hindi pa rin talaga may iwasan ng cyberbullying. Hindi talaga may iwasan. Pero the best we can do is minimize it and become more confrontational with these matters. Yep. Kagaya ng through our, pwede natin gamitin through our Careline therapy if ever na. Pwede natin, pwede tayo makipag-confront or makipag-communicate sa bully. In a healthy way. With the bully in a healthy way as well as with the victim so that we can prevent these things from continuing further. Okay, now So siguro actually nangyayari kasi ang bullying para sa akin napapansin ko dahil walang magawa yung tao, di ba? Parang ganun minsan. So, also insecurity. So, isa talaga sa mga bagay na pwede nating matulong is to give, na mapakita natin ano ba yung purpose ng estudyante, di ba? Na mabigyan natin sila ng opportunity. That's why, recently, we also implemented the club system para so that they could express their interests, and they could explore their ambitions. So, yun. Parang iwas na rin ba sa mga ganun is to think of other things other than that. Okay, so what's one advice you'd give to your fellow student listening right now? Okay. When it comes to Isa-isa. Bullying. Sa bullying Bullying na lang. Anong advice ibibigay sa mga students When it natin? comes to like bullying o baka naka-encounter sila online, physical, or advice na ibibigay? Confide in yourself. Because once you confide in yourself, di mo na yan ipapakinggan yung mga basher na yan. Wag na yan. Pakinggan lang ang puso ninyo, guys. Yes. Tama. Paldo? Paldo. Term pa yun ng Gen Z. Okay, sige. Ikaw, Dan. Siguro para sa akin, first you have to learn how to love yourself. So, you have to first appreciate paano mo ba ma-appreciate yung sarili mo. Kasi, tulad nga ng sabi ni Seth nga, wala nang effect yan, yung mga harsh comments na yan kung confident ka na rin sa sarili mo. Although I'm not completely sure about that, pero that's one advice that I could give. Sige. Ikaw naman, Julian. I would just say na let's not listen to what those people say and let's consult with God kasi God can help us. God guides us. So dapat we should always consult with God and never listen to those hurtful words. Amen. 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 Siyempre, ikaw, Amaya. just basically surround yourself with people who respect you and people who know your value. And syempre, like what Kuya Dan said, na love yourself then. Because Yes. 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 Ito na. Ako. Bill. Siyempre, magbigay rin tayo ng focus sa mga, bullies. Ano mapapala mo? Yun na lang ang masasabi ko. Nagtakot pa, no? Yun lang, hindi. Yun ang masasabi ko kasi kapag nag-bully, you're just spreading hate. You're just spreading something negative towards others and I don't think may mapapala kang positibo doon. Kaya I'll just say na huwag mo na simulan. Wala kang mapapala doon. Tama. That's mine. Okay, syempre, last but definitely not the least, Jada. Ikaw Ano ang kaya? advice na maibibigay mo sa mga bullies at sa mga nabubully? It's very touchy kasi I've been bullied since elementary. So, yun. Pero, before, it really took a toll on me. Pero, I realized na I have people that love me naman. I have my friends and I have my family. And
for those who are experiencing bullying right now, just think about your family and friends and the people that love you. The people that love you. The people that love you. The people that Ganyan ka pa. Anyway, nasagot mo na ba yung tanong? Nasagot ko na. Okay, sige. Sige. Anyway. Sige, next one. Being an SBG student leader means having compassion and relating to the students. Para sa akin. Ikaw, Dan. For me, it is to follow the duty of the SBG Constitution to, syempre, yun na yung technical to help in student development, to promote, youth empowerment, di ba? Equality. To promote the core values of Palawan State University equality, di ba? Yung namin yun yung core values namin syempre, we have to follow the Constitution and ano ba yung dinedefine nito sa atin. Okay. How about para sa'yo, Jillian? Being an SBG leader means being like the third parent or something that can guide the students. So, it means giving them a stable environment, like what Kuya Dan said, promoting wellness, giving equality. So, that's what being a SBG leader means. Okay, how about for you, Amaya? For me, I think I'm still figuring it out. I think I'll pass on this one. Okay, sige. It's a secret. Sabi niya, sabi niya, amaya na ako. Katawa, grabe. Sige. Anyway. Sa'yo, Colby. Hindi, si Jada muna. Si Jada muna. Summarize ko na lang lahat ng sinabi niya. Sa'yo, Jada, being an SBG leader means? It means uplifting students both emotionally, helping them have a easier time in school as well, and trying to be a good role model to them. Tama. So, syempre, ako naman, in summarization, being a student leader means to follow the bylaws of the education institution, along with also being the guide of every single student there to help them in developing and growing, and also to provide care and conduct. Wow, inililista ko na lahat ng namin, ng mga offices namin. And yun, in general, we are here to help you move forward in life. Yes! Okay. Thank you for listening and see you in the next episode. Bye!